sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, natagpo ang patay ang dalawang batang naiulat na nawawala sa sunog na sumiklab sa Santa Mesa, Maynila. Saksi, si Ian Cruz. Mag-aalas 4 ng hapon kanina nang sumiklab ang malaking sunog sa NDC Compound 1 sa Road 12, Barangay 628, Santa Mesa, Maynila. Nagkaroon din ng malakas na pagsabog. Si Aling Bilen, inunang isalba ang buhay ng apo sa tuhod na 1 taong gulang. Binuhat ko na yung apo ko sa kana kong lumabas. Ano narinig mo nung simula pa lang? Yun lang, yung sigaw nung kaninong bahay ito umuusok, yun lang, lumabas na ako, kasama ko yung apo ko. Napakainit dito sa Santa Mesa kanina at gawa sa light materials yung karamihan sa mga bahay dito. Napakalakas pa ng hangin kanina kaya naman mabilis na kumalat ang apoy. Ang sentro ng sunog nasa pagitan ng mga gusali, kabilang na ang building ng College of Communication at College of Engineering ng Polytechnic University of the Philippines. Nasunog din ang ilang sasakyan dahil hindi na nailipat sa bilis ng pagkalat ng apoy. Iniba na rin ng mga bumbero ang pader para makabuga ng tubig. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma, maging ang sinasabing na-trap na 2 bata. Isa lang po yon sa tinitingnan ng ating mga arson investigators. Alin po sir, Yung sinasabi kanina na aircon na Sa lukuyan po, nag-overhaul ang ating mga kasamahan ng mga bumbero para makita po yung sinasabi nila na lugar kung saan meron daw pong naiwan na bata. Ilang bata daw po yon? So far sir, sabi nila 2 pero subject pa rin po ng confirmation ng ating mga kasamahan. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, tinatayang 100 pamilya apektado ng sunog. 2 naman ang naitalang sugatan na nagtamo ng paso at sugat. Mag-aalas 7 ngayong gabi nang ideklarang fire under control ang sunog. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Isa pang bago sa saksi, 3 ang nasawi matapos mabangga ng truck ang isang tricycle sa New Washington sa Aklan. At ayon sa pulisya, nakaidlip umano ang driver ng truck. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Wasak na wasak ang isang tricycle matapos aksidenteng mabangga ng isang tanker truck sa Barangay Ochando, New Washington, Aklan, pasado alas 7 kaninang umaga. Ayon sa New Washington Police, nasa magkabilang lane ang tricycle at truck, ngunit nakaidlip umano ang driver ng truck, kaya naagaw nito ang lane ng nakasulubong na tricycle. Nakaidlip niya siya, ma'am, kag bali na going to the left na siya, ma'am, so nakaon niya ang lane ng aton nga tricycle. Patay ang driver ng tricycle at 2 iba pa. Sugatan naman ang 4 pang sakay ng tricycle na patuloy na ginagamot sa ospital. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to property and physical injuries. Sa lalawigan ng Antique, tourist van at bus naman ang nasangkot sa disgrasya. Sa videong yan, makikitang halos wasak na ang tourist van. Ang bus naman nasa haligi ng balkonahe ng isang bahay matapos bumangga. Ayon sa Pandan Police, papunta sa bayan ng Pandan ang van mula sa Navas, Aklan. Ang bus naman mula Pandan patungo na mga Kalibo, Aklan. Ngunit pagdating sa barangay Fragante, Pandan, Antique, pasado alas 6 kaninang umaga, lumipat ang van sa lane ng bus. Ang van, medyo tasig niya dalagan, ma'am. Tapos pati siya sa may curve na. Dili siya sa outer lane. Nagamat-amat siya patunga. Dito pala sa lane sa coming na vehicle is series, ma'am. Tapos wala din niya mabawi, ma'am, ang kuwan. Makabalik sa iya lugar. Dahil sa impact, nagtamo ng matinding head injuries ang driver ng van na dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang driver ng bus, gayon din ang siyama sa kanyang mga pasahero. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus para sumailalim sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Walang habas na namaril ang 3 lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan. 2 ang nasugatan. Saksi, si Mark Salazar. Pasado hating gabi nitong Sabado, hagip sa CCTV ang 3 lalaking tila may minamanmanan sa Eskinita sa Pabahay 2000, Barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Bigla silang naglabas at nagpaputok ng baril.
Nagpulasan ng mga pinaputukan pero 2 sa kanila ang tinamaan. Base rin po sa mga salaysay ng mga biktima po yung may isang lalaki na nagsadya sa kanila nakisindilan ng sigarilyo. Ang alias doon ay alias Bilog. Nakisindi lang sa kanila ng sigarilyo nang maya-maya may dumating na 3 katao na armado ng mga baril. Doon na walang habas na pinagbabaril yung ano. Kaya itong 2 biktima ay natamaan po sa iba't ibang parte ng katawan nila. Ito si alias Bilog na target daw ng mga suspect pero nakaligtas. Yung pong target ng mga suspect ay yung pong alias Bilog na nakisindi lang po sa mga biktima ng sigarilyo. Ano ang motibo nila kay Bilog? Parang may alitan po ata sa grupo ng mga suspect. Mas maganda pong si Bilog ang magsabi sa amin kasi mas kung gusto niya po magsampa rin ang kaso laban po sa mga 3 suspect, maaari po siyang magsadya rin sa aming impilan para po maliwanagan kung ano po ba ang motibo ng mamamaril laban sa kanya. Misteryo din ang investigasyon itong si Bilog dahil kagaya ng mga suspect, nagtatago na rin siya. Ano sabi ng anak mo, kilala niya ba yung si Bilog? Parang kasi lagi naman sila nagpa-basketball. Basketball kasi ang laro ng mga yan. Pagtapos sa mga trabaho nila. Usap-usapan lang po dun about sa drugs daw. Nagkalokohan daw po yung Bilog tsaka yung ng baril. Natukoy at nasampahan na ng reklamo ang 3 na maril na patuloy na tinutugis. Yung mga suspect po hanggang sa ngayon hindi pa rin po matukoy kung saan po ang kanilang mga pinagtataguan. Kasi pinalo po ng tropa, hindi na po naabutan dun sa pinangyarihan po. Nakalabas na ng ospital ang 2 biktima ng pamamaril. Nahihirapan siya. Paano ho ang niya? Mahirap siya, masakit. Mahirap maglakad, tapos masakit yun dito. Papabalik na sa ospital ngayon yan. Tapos na po siya operahan. Na-operahan na po. Sabi 38 kalibre daw po yung nakuha na bala. Opo, sabi po. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa mga Duterte at ipinauubaya rin daw niya sa Senado ang tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Ivan Mayrina. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipindot niya impeachment trial. Binatikos si Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makokontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan. Because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Sara Duterte pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order.
bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi maliit na pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor sa patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utusan niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Aminado naman ng Pangulo na hindi nakuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaingat pangangailangan ng mga Pilipino at hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.